sabihin, good morning! Good morning! Holy Spirit! Holy Spirit! Sabihin natin, take over Take over in my heart. in my heart. Napakalamig. Napakalamig. Amen? Amen. Sinong gustong maranasan ang patong-patong na pagpapala? Sa English ay blessing upon blessing. Gusto nyo? Amen. Okay, taas ang mga kamay at hindi pa ang mga kamay at lilipad tayo patungo sa langit. Lahat ay lumipad. Magila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga kapwa. Tayo'y magdadala ng buhay na sigla. Sa pamamahala ng Diyos ay hihigang. Tulad ng mga agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga kapwa. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla. Sa pamamahala ng Diyos na nanghihilang. Lilipad sa presensya niya. Panahon kinauso ang pagbabagsik. Panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na ang apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng buhay tapusin na. Lilipad na. Sa presensya niya. Itong panahong inausok ang pagbagsak. Ito ang panahon ng makabalik loob sa Kanya. Sama-sama na ang apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tapusin na. Maglihan na. Umayo na. Imahayag sa buhay niya. Maglihan na. At magsaya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Praise the Lord! Praise the Lord! Open your Bible. Buksan niyo po ang inyong mga banal na aklat. Open your Bible in 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4. From verse 8 to the following verses. 1 Peter chapter 4 from verse 8 and the following verses. And it says, above all, love each other deeply, because love covers
multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. And everybody say, Amen. Purihin natin ang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin niyo, blessing Blessing upon blessing. upon blessing. Alam mo yun, ang gustong-gusto ng marami, yung pagpapala. Sino gusto ng pagpapala? But remember, brothers and sisters, blessing is not only money. Amen. Amen? Amen. Ano yun? Amen. Ibig sabihin, may pagpapala na sa inyo dyan. Kagabi kasi sabi ko, Lord, ipadala mo ang malamig na hangin. Kaya at least doon dumating. O dito narating na rin. Oh Lord, give us the cool wind, oh Lord. Amen. Ayan na. Amen. Amen. Yan ang blessing. Blessing upon blessing. Amen. Purihin natin ang Diyos. Anong klaseng palakpak yan? So, brothers and sisters, there are so many kinds of blessing. Financial blessing, spiritual blessing, good health, physical blessing, material blessing. There's so many kind of blessing, mga kapatid kay Kristo. But sometimes there are so many Christians, their mind are only focused on financial. But the most especially, ang pinakakailangan po natin ay spiritual blessing. Purihin natin ang Diyos. Dito ang tingin. Dito ang tingin, hindi doon sa ambulance. Baka mamaya kayo pang isa kayo doon. Hindi blessing yun. Amen po ba? So, brothers and sisters, sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Dapat ang pinakaunahin po natin ay spiritual. Upang sa ganun po, ang patong-patong na pagpapala at biyaya ay ating tanggapin. Amen! Sabi po ng verse 10 sa ating binasa sa Peter. NIV version, sabi ron, each one should use whatever gift he has received to serve others. Whatever gifts that we receive, sabi ng Bible, whatever gift he has received to serve others faithfully. Sabi po sa other version of the Bible, in King James Version, sabi po ron, as every man has received, even so minister the same one to another as a good stewards of the manifold grace of God. Sabihin niyo po, stewards. Steward. Ano ibig sabihin ng stewards?
katiwala. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay katiwala ng Diyos. Sino naniniwala na siya katiwala ng Diyos? Pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ang lahat. Asawa mo, pinagkatiwala sa iyo. Mga pagpapalang espiritual, mga pagpapalang material, lahat ng pagpapala, maging mga anak mo, ang pamilya mo, ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen? So, napakalaga po ang stewardship. Sabihin nyo, stewardship. Yung tayo po ay pinapamamahala ng Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Sabi po rito, moreover, it is required in a steward that a man be found faithful. Ang isang tao po na pinagkatiwalaan ng Diyos ay dapat nagiging Faithful. laksan nyo, Faithful. faithful. You must become faithful in your husband. Amen. Dahil pinagkatiwala sa iyo, yan ang Diyos. Amen. Dapat kayo maging faithful sa inyong mga anak. Amen. Sabagat siya ay pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Dapat kayo ay maging faithful sa mga pagpapalang tinanggap sa ninyo mula sa Diyos sabagat siya ay pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ang hina. Sasabihin mo, I am steward. I am steward. Sabihin nyo, ako'y katiwala Ako'y katiwala ng Diyos. ng Diyos. Amen? So we are stewards of God's resources. Mga kapatid, tayo'y katiwala ng Diyos sa lahat ng binigay sa atin ng Panginoon. Katiwala ka. Amen. So ang katiwala ay tapat. Kaya yung mga tapat, pwede na kayong lahat umupo. Palakpakan si Lord. Pasensya na kayo kasi minsan hindi ko napapansin, nakatayo pa kayo. Kasi alam ko nakatayo ako kaya nakatayo. So, we, as a steward mga kapatid of God's resources, tandaan niyo po, a steward is one who manage. Ang katiwala po ay mga taong nagmamanage, nag-a-administers, and take care of that which belong to someone else. Tulad halimbawa, pamilya mo. So dapat minamanage mo. Yan, maganda. Kanina pa ako hirap na hirap nung sound natin. Bakit ganun? Okay. So, yung ating ipinagkatiwala sa atin, pamilya, dapat i-manage mo ng maayos. Mga anak mo, i-manage mo ng maayos. Biyayang pinansyal, i-manage mo ng maayos. Lahat ng tinanggap mo sa Diyos, i-manage mo, i-administer mo ng maayos, tama at may katapatan. Ang hina. So, since God is the one who gives every material blessing, we acknowledge His ownership. Kung tayo ang katiwala, ang Diyos ang may-ari. Ang hina. Amen. Ang may-ari ng asawa mo, ang Diyos. Ang may-ari ng mga anak mo, ang Diyos. Pag namatay ang isang mahal mo sa buhay, huwag kang magsisisigaw at iiyak-iyak. Ipaubaya mo sa may-ari. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, tayo'y katiwala lamang. Ang Diyos ang may-ari. Sabihin mo, naintindihan mo ba yun? Doon ka kasi, sabihin mo, doon ka kasi nakatingin sa ambulance. Nakatingin sa ambulans. Doon ko na sumakit. Amen? So, dito ang tingin. Oy, makinig muna.
Sabi ng 1 Chronicle chapter 29 verse 14, for all things comes from you. Ibig sabihin sa Diyos, and of your own have we given back to you. Kung ang Diyos ang may-ari ng lahat, ito'y ibinabalik nating muli sa Panginoon. Amen. Kaya pag halimbawa kinuha yung mister mo, paubaya mo sa Diyos. Amen. Amen. Huwag kang magdalamhatit, magmukmok. Dahil yun ang oras para bawiin sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya't maluwag ang kalooban, lahat ng nawawala sa atin, binabalik natin sa Diyos. Amen. James chapter 1 verse 17, sabi ng Bible, James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Lahat daw ng ating mga natatanggap, tinatamasa, ay galing lahat sa itaas, sa Diyos na may likha sa atin. Halata yung palakpak nyo. Amen! So lahat ay mula sa may-ari. Binibigyan lang tayo at ang may-ari pinagmamasdan tayo kung tayo ay mabubuting katiwala. Kaya pag hindi tayo mabuting katiwala, binabawi niya agad. Amen. Amen. Ha? Binabawi niya agad. Amen. Tingnan niyo ako noon, hindi ako naging mabuting katiwala sa una kong wife. Binawi agad niya sa akin kasi puro salita ako na masakit. Dahil wala pa ako sa gawain ng Panginoon, kinuha agad siya ng Diyos. Doon ko naranasan, mali pala ako. Nagsisi ako. Naunawaan ako ng Panginoon. Pinalitan niya ng the best. Purihin ang Panginoon. Abay, totoo pala yung sinasabi ng Panginoon. Pag binalik mo sa Diyos, ibabalik sa iyo siksik, liglig at umaabaw na biyaya. Hindi lang sa material na bagay. Amen? Kaya mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, kaya magbahala na kayo. Huwag mong isipin yung ambulansya. Ang isipin mo si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Hoy, dito ang tingin. Huwag sa ambulansya. Amen. Amen. Sabihin mo muli sa iyong katabi, lahat ng pagpapala na ating tinatamasa, material, spiritual, physical, financial, lahat yan ay pagmamay-ari ng Diyos. At tayo'y katiwala lamang. Purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos. Amen. So, in other words, if we are the steward and God is the owner, we are partnership. Tayo'y kabahagi. Amen? Sabihin nyo, partnership. Partnership. So, kaisa tayo sa Diyos at ang Diyos ay kaisa natin. Partnership. As partners, brothers and sisters, bilang kaisa ng Diyos, with God, it is important for us to understand where responsibilities lies. Kung tayo po ay kaisa ng Diyos, dapat nauunawaan po natin kung ano ang ating responsibilidad o tungkulin sa lahat ng biyaya, material, spiritual, financial, physical o anuman. Dapat alam natin itong i-manage sa tumpak at tama at may katapatang pag-manage. Grabe yung palakpak niyo sa Diyos. Amen! Amen. Kaya dapat maayos. Kaya walang kayusan minsan ng pamilya.
Walang kaayusan ang mga anak. Walang kaayusan ang mga ginagawa. Ay dahil hindi nakikita yung tumpak at tamang responsibilities as partnership. Amen. Amen. The ownership is our God, and His stewardship is to us, sa atin. Tayo ang tagapamahala. Tayo ang katiwala, mga kapatid. So, kung ito'y ating susundin, dito natin mararanasan ang patong-patong na pagpapala, biyayang siksik-liklik at umaapaw. At yak mararanasan mong maligaya ka sa iyong buhay. Amen. Amen po ba? So brothers and sisters, the key to blessing upon blessing is the right management of whatever blessing that God gave unto us. Ano mang biyaya, lahat, if you are a good steward, you will experience blessing upon blessing. Halata ang amen. Amen! Purihin si Yahweh. Gusto mong lumigaya? Amen! Maging maayos kang mag-manage sa iyong pamilya. Amen! Gusto mong maging happy and prosperous talaga? Amen! I-manage mo ng maayos ang iyong husband or wife. Amen! Eh paano, Brother Rex? Wala pa akong husband. Manalangin ka at maging tapat ka sa Diyos. Amen. Pag ikay naging tapat sa Diyos, sa lahat ng pagpapalang binibigay sa iyo ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos ang tumpak at tama na mamahalin mo magpakailanman. Yung mga pumapalakpak na yun, answered prayer na. Amen! Sabi ng Bible sa aklat ng Galatians, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong inihaasik, ayun ang iyong aanihin. Nagasika ng pag-ibig at pagmamahal sa iyong tumpak na asawa, siya happy ang iyong pamilya. Nagasika na magandang pag-care sa iyong mga anak, siya magiging maganda at maayos ang iyong mga anak. Amen! Nagasika ng pagmamahal sa iyong kapwa, siya magandang relasyon ang aanihin mo mula sa iyong kapwa. Amen! Naghasika ng siksik-liglig na pagpapalat, binalik mo sa Diyos ang iyong mga ikapu at handog. Siya, ibabalik ng Diyos sa inyo ng siksik-liglig na pagpapalat. Amen! Sino gusto maaranas niya ang buhay na ganyan? At yan ang aral ng Panginoon. Sabi ng Bible, God asks us to give tithes and offering. Amen! Inuutos ng Diyos na ibigay natin ang ating mga handog at mga ikapo. Amen! From what He has given, He asked me to give a tithes. Sabi ng Book of Leviticus, chapter 27, verse 30, and all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Amen! Maging anya bunga ng mga prutas, mga bunga ng halaman, o anumang ani, ang ikasampung bahagi ay para sa Kanya. Ito'y banal, 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 Amen! banal! Amen! Amen! Sabihin mo, ay! Ay! Naku po. Naku po! Yan ang mga daing na mawalang pananalig sa Diyos. Sasabihin ng mga tao walang pananalig sa Diyos at di nagmamahal sa Diyos, ay! Naku po. Mga kapatid, sabi ng Book of Deuteronomy, chapter 14, verse 22. Makinig kayo. Listen to me, faithful steward of God.
Amen. Mga tapat na katiwala ng Diyos. Sabi ng Book of Deuteronomy chapter 14 verse 22, you shall truly tithe all the increase of your seeds. Dapat daw kayo maging tapat na nagbibigay sa Diyos sapagkat yan ay pag-aari ng Diyos. Amen. Nagpapakita lamang ng pagbabalik mo bilang ikay tapat na katiwala ng Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag tayo sumusunod sa aral at nagbabalik doon, you are truly faithful steward of God. Amen. Tapat na katiwala. Sa Pilipinas, bakit naghihirap ang ating bayan? Dahil sa corrupt officials at dahil sa mga residents na hindi naman nagbabayad ng tax. They are not faithful citizens because they are not paying their taxes. They receive income, but they don't pay their taxes to improve the countries. And those who are not faithful, but they are corrupt official, they rob the riches of the country. Ninanakaw nila ang kabanyaman, kaya naghihirap at apektado ang bayan. Brothers and sisters, ganito sa bayan ng Diyos. Bakit naghihirap minsan tayo bilang mga anak ng Diyos? Sapagkat we are not truly faithful as stewards of God. Because a true steward of God, we are faithfully obedient and submissive to the Word of God. Purihin ang Panginoon. Siguro po yung mga pumapalakpakin, yung mga nag-iika po. Amen! Tinatanong tayo ng Diyos kung sino ang nais makaranas ng patong-patong na pagpapala. Taas ang mga kamay! At yun ang susi, sabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, ayon po sa New Testament, sabi ng iba kasi, wala yan sa bagong tipan. Ang sabi po ng Luke chapter 11, verse 42, ito ba sinasabi ng Luke chapter 11, verse 42? Pakinggan nyo mga kapatid. Sabi po ng Luke chapter 11, verse 42, woe to you, Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs. But you neglect justice and love of God. You should have, remember this, Jesus said, you should have practiced the latter without leaving the former undone. Mga kapatid, sa Tagalog, sabi ni Jesus, tamang gawin nyo ang tithing o ikapo. Huwag nyong lamang kaliligtaan ang higit na mahalaga, ang justice and love, ang katarungan at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. In other words, Jesus did not disagree in tithings. Hindi po nagdi-disagree si Kristo sa pag-ikapo. Ipinromote pa nga ni Kristo na sabi niya, tamang gawin yun. Kaya ang mali ng mga tao kapag ginagawa mo ang ikapo, pero hindi ka naman nagmamahal sa iyong husband at sa iyong kapwa. Amen. Baliwala ang ginagawa natin. Kaya nga sabi ng readings natin sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply. Ang higit na mahalaga, kung ginagawa natin ang lahat ng aral ng Panginoon, it is always in the basis of love. Pag-ibig, pagmamahal. The most important is you are loving God with all your hearts. Hallelujah, tika nga itong mga ito.
Mga kapatid, ang sabi ko, ang pag-iika po ay dahil tayo nagmamahal. We are not giving our tithe because we have hatred. Amen. We give to God because the most important reason why we give our tithe is because we love the Lord and we obey His greatest commandments. Amen po ba? O kayong mga nandyan na nagkukwentuhan yung iba? Naunawaan nyo ba? Kaya tayo nag-iikap po ay dahil tayo nagmamahal sa Diyos. Hindi tayo nag-iikap po para bilhin ang biyaya ng Diyos. Dahil ang Diyos po, ang biyaya ay hindi binibili. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi binabayaran. Ang biyaya ng Diyos ay dumarating dahil ikay nagmamahal at sumusunod sa kanyang kalooban. And remember, obeying the word of God is a sign that you are loving God with all your heart. Amen? Yun ang pag-ibig. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, how can you show that you love God with all your heart? O, Abel nga? O, sa akin kayo tumingin. Kunwari ako yung ambulansya dumarating. Ha? Ang lamig-lamig na pakiramdam ko. Para ako naliligo sa swimming pool. Brothers and sisters, how can you show that you love God so much? And remember, the greatest commandments of God is, you shall love the Lord your God. Ibigin nyo ang Diyos. How can you show that you love God so much? Oh, isa lang ang isasagot natin. Sasabihin natin, by obeying to the will of God sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. The next question is, what is the will of God? Ano ang kalooban ng Diyos? At sasagutin natin, the will of God is the Word of God. Now, if the will of God is the Word of God, what is this topic? Is this the Word of God? Yes. So, kailangan sundin sapagkat yun ay salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Amen. Purihin natin ang Diyos. Amen. May tapal mo sa pusot mo, magaling ka na. Amen. Mga kapatid, pag tinanong natin sa atin, bakit nga ba tayo nagpupuri? Bakit nga ba tayo nagmamahal? Kayong mga tila bilanggo dyan dahil may net. Hindi na kayo makalabas dyan. Mga kapatid, alam nyo ba? Bakit kayo nandito? There is no other reason. But you are here. You are here in the fellowship of God because you love the Lord with all your heart. No other reason, mga kapatid. Kaya pagtatanungin natin sa inyong lahat, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Ang nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Ang nais ko'y ibigin
kaya ang amoy niyo dito. Ang tapal mo sa tiyan mo. So, ang dahilan why we are here, hindi dahil para tayo tumanggap ng himala. Sapagkat ang lahat ng himala kung tayo magiging obedient and faithful to God's, mga kapatid, pag tayo naging masunurin, lahat di mo manhingin ay kanyang ibibigay. Yun lang naman ang sekreto eh. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Isipin mo, hindi ka nauubusan, dinaragdagan ka. Kasi added unto you. Pag sinabing added, mga kapatid, ibig sabihin mayroon ka pa. Hindi ka natutuyuan. Pag hindi ka natuyuan, tiyak magkakaanak ka. Purihin si Lord. Purihin si Lord. Amen! So, brothers and sisters, remember that tithing expresses faith. Ang pagbibigay ng ating mga ikapo ay nagpapatunay ng iyong pananalig sa Diyos. Amen! You are expressing faith. Because tithing and giving offering does not buy God's blessing, but is thus release the blessing upon blessing of God unto us. Kaya tayo nag-iikapo ay upang tayo lumaya sa sumpa, para tayo lumaya sa mga sakit at karamdaman, sapagkat wika ng Malakay 3:10, tayong lahat ay alipin ng sumpa kung di tayo nagbabalik loob sa pamamagitan ng tithes and offering. Amen! Kaya mga kapatid, tithing, it is a sign that you express your faith unto God. Those who tithe are experiencing their faith in God in the most practical way and possible. Mga kapatid, why? Sabi ron, because the believers, they are saying, I believe. Sinasabi ron natin mga mananampalataya na tayo naniniwala na ang natitirang 90% matapos natin ibigay ang 10%. After that, I believe that 90% that I have left after tithing has God's blessing on it. Sa kabila ng lahat na ito'y nabawasan, higit pa ang mabibili mo sa mga 100% na pagpapala. Bakit? Sapagat yung 10% kapag di natin binalik sa may-ari, ay tiyak sisingilin sa atin sa pamamagitan ng kahirapan, sakit, problema at mga iba't ibang karamdaman. Higit pa ang gagastusin mo kaysa doon sa ibinalik mo sa may-ari, because we are steward. Katiwala, ibalik mo sa may-ari ang para sa kanya. Tithing or 10% of your income is not ours, it is not yours. It is belong to the owner. Yun ay para sa may-ari. At if you are faithful steward, kung ikay tapat na katiwala, dapat ibalik mo at huwag mong nakawan ang may-ari ng biyayang iyong tinatamasa. Amen! Lahat ng nais, yumaman, ibigay ang the best. Amen! Dito ako, parang may nakikita akong matang umiirap. Mga kapatid, listen to me. Kayong lahat na nandyan, listen to me, my dear followers of Christ. The followers of Christ. Ayan. Sabi ng Malakay 3 verse 6, listen to this. Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord do not change. Hindi po nagbabago ang Diyos. So, you descendant of Jacob, tayo yun, are not destroyed. Ever since the time of your forefather, you have turned away from my decree. Tayo raw ay tumalikod sa kanyang mga utos. And have not
kept them. Hindi natin ito iningatan. Sabi ng Panginoon, return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, ito niya sinasabi nyo, how are we to return? Paano ang Panginoon kami magbabalik loob? Sabi ng verse 8, will a man rob God? Will a man rob God? Dapat bang nakawan ng tawa ang Diyos? Dati ang sinasabi natin, Lord, I love you. Lord, I love you. Sabihin nyo. Lord, I love you. Ngayon, ang sabi natin, Lord, I rob you. Ako na. Lord, I love you. Dahil hindi natin tinutupad ang ating pagiging good steward. Hinanakawan natin ng Diyos, so we are not faithful steward. A faithful steward, you obey to His word. So sabi ng Panginoon, but you ask, how are we to return? Will a man rob God? Yet you rob me. Hinanakawan niyo ako. But you ask, how do we rob you? Paano namin kayo ninanakawan? Sabi ng Panginoon, in tithes and offering, you are under a curse. Hindi ako ang nagsasabi, binabasa ko lang sa Bible. Ang hindi nag-iika po, alipin ang sumpa. Alipin ang sumpa. Ano ang mga sumpa? Sakit, karamdaman, kahirapan, problema na matitindi. So sabi ng Bible, in tithes and offering, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Sabi ng verse 10, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruit, saith the Lord Almighty. In other words, mga kapatid, pag tayo marunong at nagiging ganap na katiwala at hindi masamang katiwala, pag bumalik ka sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, welcome my faithful servant. Sasabihin naman sa iyo, kung hindi ka mabuting katiwala, pag namatay tayo, sasabihin sa iyo ng Panginoon, I don't know you. Away from me, you evil doers. You are not faithful servant. Ang taong tapat, at sinabi ko kanina sa introduction, we are all stewards, and stewardship, the owner is God, and we are the stewards, tayong katiwala. A good steward is faithful. A good steward is faithful. Amen. A good steward is faithful. Amen. A good steward is faithful. Amen. 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 So yan ang nais ng Panginoon. So tithing expresses faith, mga kapatid. Bakit? Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. They believe in tithing. When you have faith in God, sila'y sumasampalataya at naniniwala na pag ika'y nag-ikapo, ay ibabalik ng Panginoon ng siksik, liglig at umahaw. Amen! So, finally, hindi na tayo aawit. Finally, kasi 10 minutes tingnan ko yung orasan. Taas ang kamay nyo. Ang lakas ng power. Power ng Panginoon. So finally, mga kapatid, finally, ito ang sabi ng banal na kasulatan. If you want to experience blessing upon blessing, and if you want, mga kapatid kay Kristo, if you want to break the curse of poverty and the curse of sicknesses, kung nais yung lumaya sa sumpa ng kahirapan at sumpa na masakit at karamdaman, Amen. dahil kung hindi tayo malaya sa sakit at karamdaman, yun na ang ikinamamatay ng tao. Masarap yata na tayo bawian ng buhay na walang sakit. Yes. Malaya. Because we obey God. So sabi ng Bible, in final word, be a good and cheerful giver. Maging generous, mapagbigay sa Diyos, and masayang nagkakaloob. Hindi yung
pinanghihinayangan ang kanilang binibigay. Nanghihinayang. Kaya ang mga team song na mga nanghihinayang ay ganon. Nanghihinayang, nanghihinayang ako. Pinanghihinayangan yung susi ng pagpapala. Huwag, kapatid, huwag mong panghinayangan. So, be generous and cheerful giver of your tithes and offerings so that you will experience God's promises. The 7 promises of being tither. Yung nagkakaloob ng ikapo. Una, that God may also return to us. Na ang Diyos, kung tayo lumayo, tayo ay muling babalikan niya. Amen. Pangalawa, so that we may experience deliverance from curse. Malakay 3:9. Yung una, Malakay 3:7. Malakias chapter 3 verse 7 sa una. Pangalawang biyaya, that we may experience deliverance from curse. Malakay 3:9. Number 3, so that we may have food for our soul. Malakay 3:10. Lagi kang busog spiritually. Pang-apat, so that we may experience that heaven is always open for blessing. Na ikaw bilang faithful na nagkakaloob na ikapo, ang langit ay laging bukas sa iyo. Kaya bawat tawag mo, binibigay sa iyo. Amen. And number 5, so that God blessing continue to pour out unto us. Upang ang biyaya ng Diyos ay patuloy niyang ibuhos sa atin. Malakay chapter 3 verse 10b and Luke 6:38. Siksik liglig at umaapaw. And number 6, so that God's protection always covered us from every danger. Na tayo'y poprotektahan ng Diyos at di pa hintulot niya tayo mapahamak sa mga gawa ng kaaway. Malakay 3:11. And finally, tayong naray. aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay. Sa gabay ng lingkod niyang pinagpala. Everybody, finally. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, ang buhay ko ngayon, sisikling ng biyaya. Kung may pagsubok, Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Lahat sa landas. Lahat sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon may bagong ako ngayon mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes, finally, yes, finally, yes, finally. Taas ang kamay. Ilabas ang inyong mga prayer request at akapin ng mahigpit. Akapin ng mahigpit ang inyong mga offerings. And believe